Amen. Okay, praise the Lord. Tinalakay na po natin ang ilang mga puntos dito po sa ating mensahe. Una, ipinaunawa po natin that Thanksgiving honors the sovereign God. Thanksgiving honors the sovereign God. At doon po, sumentro tayo na ang Thanksgiving po, mga kapatid, it recognizes God's sovereignty, it reveals God's supremacy, and it reflects God's sufficiency. Ito po ay ating pong binibigyan ng pansin para po mas ma-enjoy po natin at makaugnay po tayo sa ating pong gagawing pagpapatuloy. So again, ang Thanksgiving po, it recognizes God's sovereignty, it reveals God's supremacy, and it reflects God's sufficiency. Sa pangalawang puntos po natin, kahapon, tinalakay po natin that Thanksgiving humbles the self. Diba? Ang Thanksgiving po ay magdadala sa kababaan, kapakumbabaan. Siguro mas tamang sabihin. Okay, Thanksgiving humbles ourselves, mga kapatid. Ito po ay po pwedeng bumago ng ating pong perspective. Pagka tayo ay mapagpasalamat, nababago po ang ating perspective. Imbis na sumesentro sa kung ano-anong mga negatibong bagay, kapag ka nadidevelop sa atin yung attitude of gratitude, ang pagiging mapagpasalamat, mga kapatid, yung perspective natin nababago because hindi po pwede na ikaw ay mag-isip ng pasasalamatan na wala kang may isip. And then, marirealize mo that life indeed, like the psalmist, di po ba? Life indeed is full of God's benefits. Okay? Mga kapatid, it changes our perspective and it confesses our praise. Yung Thanksgiving po, ito yung nagpapahayag ng ating parangal, papuri po sa Panginoon. And of course, it confronts our pride. It confronts our pride. Talagang makikita nyo po na wala tayong may pagmamalaki. Na lahat ng bagay na meron tayo, it is just because of the goodness of God. So, yun po yung tinalakay natin. So, ngayon po, papasok na po tayo sa pangatlong puntos. At ang pangatlong puntos natin, Thanksgiving helps the saints. Thanksgiving helps the saints. Ang pasasalamat po, makatutulong po yan sa mga mananampalataya, sa mga tunay na Kristiyano. Amen? So, unang-una po, ang ating pong pasasalamat, mga kapatid, it strengthens our faith. Yes. Siyempre po, habang tayo po'y nagpapasalamat, umiikot ang ating isip sa lahat ng gawa at kabutihan ng Panginoon. So again, paikot-ikot po tayo doon, pero ito po'y paikot-ikot ng makabuluhan kasi marirealize mo na ang buhay natin puno ng benepisyo, katulad nga ng sinasabi ng psalmist, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Agree po ba kayo? Agree po ba kayo na ang buhay natin puno ng benepisyo, puno ng pabor ng Diyos, puno ng pagpapala ng Diyos? Yes, kahit sa mga sad moments, kahit po doon sa mga unfavorable situations, you can still feel and you can still see if you will just open your eyes and if you will correct your perspective, that the favor of God is always there. Nandiyan lagi ang favor ng Panginoon. So, doon po tayo, realization about God's blessing, about God's favor, about God's benefits. And then, syempre po, as we realize that life is full of benefits, it is also, this will lead us also to recognize doon po sa kung sino yung source. Sino po yung pinanggalingan? O di syempre po, habang nagpapasalamat tayo. For example, salamat, gising pa ako. Diba? Salamat, iningatan ako sa everyday activity ko. Salamat sapagkat natugunan yung pangangailangan ko. Salamat. And then, yung pasasalamat na yan, syempre po, patutungkol natin yan doon sa pinanggalingan. At yan po ay ang Diyos. And as we do that, mga kapatid, makikita nyo po na ang impact nito, ang epekto po nito, lumalakas ngayon. Lalong tumitibay ang pananampalataya po natin. At ang isa pang blessing nito, as we recognize and as we share, as we confess our praise because of the benefits of the Lord, those believers na nakakarinig sa atin, mapapalakas din po sila.
So kaya nga sabi ko, I always want to emphasize sa message po about the goodness of God, yung testimony ng mga mananampalataya, di po ba? So habang tayo po ay nagsishare ng dakilang gawa ng Diyos sa buhay natin, at dito diniferentiate natin yung pagpapatotoo at saka yung pagyayabang. Ano po ba ang pagkakaiba ng pagpapatotoo at pagyayabang? Okay, yung pagpapatotoo po, ito ay pagsasabi ng kabutihan ng Diyos, ng benepisyo at ng masasabi nating pabor at pagpapala ng Diyos. Yan po ang patotoo. Ang pagyayabang po ay yung pagsasabi ng galing natin at ng kung ano yung mga meron tayo na tila parang sa sarili lang natin. So, ngayon, gawin po nating positibo yan. Ang gawin nating pagyayabang ay ang pagpapatotoo sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Remember, my soul shall make her boast in the Lord. Yun sinabi po nung psalmist, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. Amen? The humble. Yan yung sinasabi ko. Diba? Thanksgiving humbles the self. And thanksgiving helps the saints. Diba? Nakatutulong po yan. It strengthens our faith. Halimbawa po, ilagay nyo po sa sarili nyo po itong sinasabi ko na for better understanding. And this is just for emphasis purpose. Diba? Halimbawa po, ikaw, may pinagdadaanan ka. And then nakarinig ka ng patotoo. Okay? Pasasalamat ng isang tao na posibleng dumaan din pala dyan. Di po ba? Halimbawa po, ilan sa mga na-consider ko po dyan, meron tayong mga cancer survivors. Okay? Si Ma'am Cindy Kasahe, alam ko, cancer survivor po yan. Si Ma'am Alma, okay? Si Ma'am Alma Cadena, cancer survivor po yan. At alam nyo, pinag-pray po natin sila. And then, God is so good. Talaga namang makikita nyo po, pansinin nyo nga po, tingnan nyo nga po si Ma'am Cindy kung mukhang nagka-cancer ba? Tingnan nyo po si Ma'am Alma Cadena kung mukhang nagka-cancer ba? Sa atin na lang po, sa Living Water. Alam nyo po yan na si Ma'am, di ba? Si Nanay Niserio, di po ba? So, kung papansinin nyo po siya, maliwanag po na yan po ay cancer survivor din. At hindi biro ang kanya naging laban. Pero tingnan nyo po si Mami Miriam, kung siya po ay may bakas ng cancer, mga kapatid. Hindi po. Talagang yan po ang mga tinakasan ng cancer. It is because of the powerful hand of God. It is because of her prayers. Kaya nga sabi ko kay Sister Aida, naniniwala po ko na siya ang isa sa pinili ng Diyos para magpatotoo ng makapangyarihang gawa ng Panginoon at ng kabutihan ng Panginoon. So ngayon po, pag nakakarinig tayo nang masasabi po nating pabor ng Panginoon. Kasi sabi ko nga, pagka ang naririnig natin, pasasalamat, syempre po, ang pasasalamat ay ang patungkol sa ginawa ng Panginoon. Nagpapalakas yan ng pananampalataya natin. Kaya wag niyo pong babaliwalain yan. Wag po nating babaliwalain yung pong pasasalamat sa Panginoon, because your thanksgiving, as what I've said, it is the best giving. And as we do that, mga kapatid, kasi nagtataka po sila, bakit kaya nating magbigay ng malaking halaga sa isang taong nagpapasalamat, wala pong panghihinayangan, mga kapatid. Di po ba? Yung I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Kaya may isip ng ilan, bakit ganyan? Bakit napaka-generous mo? Bakit ito po ay magiging dahilan upang ang pananampalataya ng marami ay tumibay at lumakas, mga kapatid. Kaya pag kayo may problema, huwag kayo sumentro sa problema. Pag tayo po ay may problema, pansinin po natin ang magiging makapangyarihang gawa ng Diyos sa ating problema, and then yun ang i-magnify po natin. Let us thank the Lord for survival. Let us thank the Lord for strength. Let us praise the Lord for success, for the victory. Let us praise the Lord kung paano niya tayo ni-spare at ni-rescue. And as you develop the attitude of gratitude, you will notice na as you continue on, lalong lumalakas ang iyong pananampalataya. Amen? Di ba, tuwing tayo po ay mag-iisip ng mga ikahihina ng loob, hihina ang loob natin. Pero tuwing tayo po ay nag-iisip ng mga pasasalamat at yung pasasalamatan po natin sa Panginoon, lalong napagtitibay sa atin ang kabutihan at ang kapangyarihan ng Panginoon. And because of that, ano po ang magiging resulta sa atin?
Of course, ang epekto nito, titibay ang dibdib mo, lalakas ang pananampalataya mo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, magkaroon tayo ng kampanya ng pasasalamat sa Diyos, kampanya ng papuri sa Diyos. Sinasabi ko po sa inyo, don't help the devil to discourage you. Don't help the devil to put you down. Let us develop the attitude of gratitude. Let us offer to God the sacrifice of thanksgiving. And as we do that, mga kapatid, matutulungan po tayo niyan. At mapapansin natin na lalo at lalo tumitibay ang ating pananampalataya, lalong tumitibay at lumalakas tayo sa ating tiwala sa ating Panginoon because ang mga pasasalamat natin ay pruweba na napakabuti talaga ng Panginoon at habang naiisip natin na mabuti at makapangyarihan ng Panginoon, lalo't lalo tayong mga hawakan sa Kanya, lalo't lalong pangahawakan natin ang magagawa Niya, hindi ang magagawa natin. Diba? How about in your life? Be true. Be honest. Maging totoo po tayo sa buhay natin, mga kapatid. Hindi pa ba natin subok ang Diyos? Kung ilang taon ka na mula sa pagsilang mo sa mundong ito, kahit nung hindi ka paligtas, just try to imagine the manifestation of the goodness and the power of God, especially now that you are a believer. Diba? That we are Christians, mga kapatid. Lalo ngayon, di po ba? Kitang-kita natin how God is working, how God is operating, how God is blessing our lives, mga kapatid. And again, kapag ka ang ating pong inio-offer ay ang offer ng pasasalamat, maniwala kayo sa akin, mga kapatid, ito po ay magpapalakas ng pananampalataya. It strengthens our faith. Amen? And it settles our fears. It settles our fears. Siyempre po, ang bahagi nito, pagka tumitibay ang pananampalataya mo, naaayos. Yung mga worries, diba, yung pangamba po natin. Kaya nga sabi ko, wag nyo lang pong alamin o kabisaduhin yung talata. Hayaan nyo pong yung mga talata magkaroon ng impact sa buhay po natin. Yes, it is good to develop that kind of attitude also, that every time that we are reading the Bible, every time that we're listening to the message, particularly to the given verses, it is good to somehow allow the Word of God to effect, diba? To create an effect in our life. Halimbawa lang po, tingnan nyo. Sa Philippians 4, 6 and 7, sino pa bang matatagal na Kristiyano ang hindi pa pamilyar sa talatang yan? In fact, maaari ngayon, sinabi ko sa inyo, pumasok na kaagad sa isip nyo yung talata. Ano ang sabi po ng Philippians chapter 4, verses 6 and 7? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. You see? Importante po talaga na laging nandun yung pusong nagpapasalamat. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. You see, it settles our fears. If we will develop yung attitude ng pasasalamat, if we will always, teach ourselves, discipline ourselves to always thank the Lord, because in reality, walang araw na hindi mapapasalamatan ng Diyos, sapagkat walang araw na hindi nagpapala ang Diyos, walang araw na hindi gumagawa ang Diyos, walang araw na hindi ginagabayan ng Diyos ang kanyang anak. Mga kapatid, the reason why we are still here, it is because of Him. Amen? It is of the Lord's mercies that we are not consumed, for His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. We better have that kind of attitude, mga kapatid. It is good to be like that, to always acknowledge the mercies of God in our lives, to always remember the faithfulness of God, that the reason why we are not consumed, it is because of His mercy, and we must realize that great is God's faithfulness. And I am telling you, if we will just focus on that, if we will consider, mga kapatid, yung pong kabutihan ng Panginoon, maaalis ang takot natin.
doon sa mga patutuong narinig natin, sa mga pasasalamat natin mga kapatid. Ang pasasalamat, hindi lang po nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon yan. Ang pasasalamat, nagpapaalala rin po sa atin kung gaano kabuti ang Panginoon at kung gaano siya kagaling. Lahat nga po ng believe na napakagaling ng Diyos, please type Amen. Diba? Kung talagang believe kayo na ang Diyos magaling, at po pwede bang mag-cite tayo ng ilang mga pagkakataon sa buhay natin, yung bang ngayon pa lang pinag-uusapan natin, balik ka agad sa isip mo, yung tindi, yung galing ng Diyos, nang akala mo tapos ka na, nang akala mo hindi ka na makakatawid, nang akala mo hindi ka magtatagumpay. Okay? Mga kapatid, isipin nyo po, anong mga magpapaalala sa atin ng galing ng Diyos? Alam nyo po, pagka ikaw mapapasalamat, pagka ikaw ay laging magpapasalamat sa Diyos, siyempre po, ang maha-highlight sa iyo, gawa ng Diyos. Tama po ba ako mga kapatid? Kaya ito hindi basta devotion, hindi ito basta mensahe. Kundi ito po ay practical na masasabi nating teaching that as we evaluate, as we examine ourselves, as we listen to the message, makikita nyo na totoong-totoo eh. Totoong-totoo po yan. Di ba? Habang nagpapasalamat ka, pagka nagpapasalamat ka, ano pumapasok sa isip mo? Hindi ba galing ng Diyos? Hindi ba gawa ng Diyos? Hindi po ba kabutihan ng Diyos? Okay, ano ang magiging epekto kapag ang isip mo ay nakatutok doon? Kasi yan po ang pangatlong puntos natin. Mga kapatid, it sharpens our focus. Di ba? Kasi ang ayaw ng Panginoon, yung madali kang makalimot. Di ba? Yun ang problema ng marami. Babalik na naman ako sa pagbibigay ko uli ng example. Maraming pagkakataon po, tayong tao sa tao, disamayado tayo, disamayado tuloy, dismayado. Di ba? Dismayado tayo doon sa isang tao na ginawan mo ng kabutihan, pero sa isang iglap, parang nakalimutan. Lalo na ngayon, mga drama natin sa buhay. Sa dami ng tama at mabuting ginawa ko sa iyo, parang nakalimutan mo ng lahat yun dahil sa nagkamali ako sa iyo, nagkasala ako sa iyo, di ba? Yan ang heavy drama sa buhay. Mga kapatid, kaya nga meron pong lumika ng awit, di ba? Na ang title po, Count Your Blessings. Ang sabi pa nga po ng author, name them one by one. Kasi po, yun ang totoo. Habang iniisip mo yung mga blessing mo, you will be singing. Diba? Mapapa-awit ka, mapapa-praise the Lord ka. Yun po yung idea mga kapatid. So, again, habang iniisip mo ang kabutihan ng Diyos, pagka nagpapasalamat ka, ang sesentro dyan, kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, kagalingan ng Diyos. Hindi po ba? Yan po. Yung pong pag-ibig ng Diyos. Yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin. So, syempre po, habang naiisip mo yan, naaalis yung ano mo, lumalakas ang pananampalataya mo, naaalis ang takot mo, tapos, pagka ganun po, it sharpens our focus, mga kapatid. Ibig sabihin po, talagang ang nangyayari sa atin, nagiging mulat tayo. Kaya ang mahalagang paalala ng Diyos sa bayan niya, ingat, ingat kayo na makalimutan nyo ang Panginoon, na naglabas sa inyo sa Egypt, na nagpakain sa inyo ng mana, at ang siyang nagtayo ng mga bahay ninyo, ingat. Ayan. Ang hindi pagpapasalamat ay nagpapapurol ng ating pong masasabi nating kaisipan at nag-aalis ng focus natin. Kasi, tingnan nyo yung sabi ng psalmist, what shall I render unto the Lord? Okay? Alam nyo po ang pinanggalingan yan. Ang pinanggalingan po niyan, yung verse number 5, gracious is the Lord and righteous. Psalm 116. Psalm 116, verse number 5. Gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. So doon po nanggaling yung psalmist. Siguro angatan nyo pa yung isa sa gustong-gusto kong laging binabanggit. Yung pong verse number 1 and 2. I love the Lord. Psalm 116 din po tayo. I love the Lord because He hath heard my voice. Okay? He hath inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. So yun po yun. Sabi niya, mahal ko ang Panginoon sapagkat dininig niya ang aking tinig, ang aking panalangin. Ikiniling niya ang tainga niya sa akin. Kaya habang nabubuhay ako, tatawag ako sa Diyos. You see?
as you remember the goodness of God, as you recall the greatness and the power of God, as you magnify and capitalize the goodness of God in your life, that will sharpen our focus. Lalong tututo ka sa Kanya. Aalis ka pa ba? 'Di ba? So, aalis ka pa ba? So, ang mangyayari dyan, hindi kukunin ng iba yung attention mo. At talagang ang matatanim sa isip mo, yung focus sa Panginoon, sapagkat ang Diyos mo ay able. That is exactly what the three young Hebrews said. 'Di ba? Our God whom we serve is able. Yan ang paniniwala nila, that God is able, more than able, always able, and that is the reason why hindi nyo maaalis ang focus nila, because ang naaalala nila lahat ng kabutihan ng Panginoon. Ang mga nawawala sa focus, yung mga nakakalimot, yung mga hindi po nagpapasalamat. Kaya nga ang ating pong serye, sumentro sa Thanksgiving eh. Yan ang best giving, mga kapatid. 'Di ba? Yan po ang best giving. Sabi nila, pagka Thanksgiving lang pala, okay yan. Ang daling ibigay niyan. Eh di thank you, thank you, thank you, thank you. Ayan, di nakapag-thank you na ako. Well, ang thank you sa Bible, meron pong iniisip, what shall I render? 'Di ba? So kaya nga the best giving eh. Dahil sa isang taong kumikilala sa kabutihan ng Diyos at nagpapasalamat sa Diyos, lalong tumitindi yung kanyang focus na dapat mag-offer ako sa Panginoon. At isa nga po ito, the sacrifice of thanksgiving. Kaya ngayon po, magtatapos ang year 2025. Kapatid, okay? Panawagan, Living Water Baptist Church, Victory Fundamental Baptist Church. Ano po ang ating thanksgiving offering sa Panginoon ngayong year 2025? Magtatapos na po yan. Tapusin natin ang taon sa pusong punong-puno ng pasasalamat, at bilang pasasalamat, mag-isip tayo, ano may i-offer ko? Tingnan nyo po ang church. Tingnan natin kung ano po ang mga bagay na magandang magagawa natin. Beautification ba ng ating building? O kaya property po ba na po pwede na magamit para sa ministry? O kaya yung mga instrumento po ba? Bakit hindi natin dagdagan ang mga instruments sa ating pong church? Okay? So ito'y magandang panawagan. Bakit hindi maging thanksgiving mo sa Panginoon? Mag-o-offer po ako ng 5 violin. Mag-o-offer po ako ng musical instrument. Mag-o-offer po ako ng higit na ikagaganda. Para sa higit na ikagaganda ng... yan po yun, mga kapatid. Kasi as you remember and recall the goodness of God, the many benefits of God in your life, dadaling ka dito sa tamang focus. Mag-iisip ka, ano kaya ang maibibigay ko sa Panginoon? Ang iniisip mo kung ano yung ibibigay mo sa Panginoon. Mga kapatid, it sharpens our focus. Kaya maganda po na i-develop po natin yung ganyang puso. Hindi reklamo. Minsan po, kaya walang mangyari sa Christian life mo. Ang lagi mong sinasentruhan. Yung mga negatibo, ang lagi mong sinasentruhan. Yung mga ipipintas mo, ang lagi mong sinasentruhan. Yung ikasasama ng loob mo sa iba, ang lagi mong sinasentruhan. Yung mga bagay na inilalagay lang ni Satan upang sirain ang buhay at patotoo mo at ialis ang focus mo sa Panginoon. It is good to always focus our mind, our hearts, our totality to the God of blessing, ang Diyos ng pagpapala. God is always good, mga kapatid. He is always right. Ang Diyos ay laging mabuti, ang Diyos ay laging tama. At sasabihin ko po, mga kapatid, isang napakagandang larawan o patibay ng espiritualidad ay ang pusong mapagpasalamat sa Diyos. May mga tao o nagsasabing Kristiyano na kung magreklamo, para bang napakasama ng Diyos, para bang napakalupit ng Diyos. Hindi po dapat ganon ang mangyari. Kung Kristiyano tayo, make the people realize how good our God, how good God is. Amen? Yun ang dapat nilang ma-realize. So, in thanksgiving, in giving thanks unto God, mga kapatid, ang isinisigaw natin, kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, as you develop that attitude, believe me, it sharpens our focus. Lalong-lalo tayong hindi mawawala. Ang mga nawawala po, yung mga taong nakakalimutan kung gaano naging mabuti ang Diyos sa buhay niya. Di ba lagi ko pong example? Para po kasi mas maintindihan natin. Kasi ang Diyos may damdamin din. Di ba? Person po siya.
So meron din po siyang damdamin. Kaya sa Biblia, ano turo ko sa inyo mga members? Every time na tayo po'y nakikinig ng preaching, don't just read the verse. Don't just listen to the verse. Feel the heart of God. Okay? Naalala niyo po yon? Sa Bible po, ang lalim natin, hindi po yung mga kung ano-anong research. Ang lalim natin sa Bible, yung ma-feel mo even the emotion and the heart of God. Yung pagka po nagbasa ka ng talata, alam mo kung masaya ang Diyos, alam mo kung galit ang Diyos, alam mo kung saan nalulungkot ang Diyos, alam mo kung nagigrieve ang Diyos, alam mo kung disappointed ang Panginoon. Marami tayong example. Sa panahon po ni Prophet Malakay, di ba? Dismayado ang Panginoon sa kanila. Of all the goodness of God, mga kapatid, nagawa pa nila na yung para sa Panginoon, hindi ibigay. Di po ba? Yun ang problema po nila. Yun ang dahilan kung bakit naghirap ang kanilang buhay, kung bakit nagpadala ang Panginoon ng mga salot sa kanila. Why? Sapagkat ayaw ng Diyos na hindi ka marunong kumilala. And that is why the Lord used Prophet Malakay to confront them and to rebuke them and to tell them about their problems. Okay? They are not thankful. Because if they are thankful, hindi nila kukunin yung para sa Diyos. The same thing with you. Diba? Kung talagang thankful ka sa Diyos, hindi ka iilag sa iyo offer. Hindi ka iilag sa offering. Kung talagang thankful ka sa Diyos, nag-iisip ka na katulad ng psalmist. Dahil thankful ako sa Panginoon, yung focus ko, yung isip ko, ano kaya ang maibabalik ko sa Panginoon? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kaya it is not unhealthy. It is not a healthy indication if a believer is always trying to avoid things that he can offer. Diba? Yun po. Kasi yung totoong thankful, ang focus niya, ano may bibigay ko? Ang focus niya, ano may iaalay ko? Ang focus niya, ano may babalik ko? Ano may gaganti ko sa napakabuting Diyos sa buhay ko? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sabi ko, ang ganda ng pagkakaugnay nung pong ating teksto. Sumentro po ako doon sa I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. I am telling you, mga kapatid, Thanksgiving helps the saints. It strengthens our faith, it settles our fears, and it sharpens our focus. Kasi habang nagpapasalamat ka, lalong titibay ang tiwala mo. Dahil kaya ka nagpapasalamat sa ginawa ng Diyos. Ang pananampalataya, hindi po nakakapit sa kakayahan natin, kundi sa kakayahan ng Diyos. Ang pananampalataya po nakasandal sa magagawa ng Diyos, hindi sa magagawa natin. So kung nakasentro ka sa pasasalamatan, nakasentro ka sa gawa ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, lalakas ang pananampalataya mo. At ang katibayan nito, mawawala ang takot mo. Diba? Hindi ka na mabubuhay sa pagkabalisa, mga kapatid, knowing that you have a wonderful God na talagang andyan para sa iyo. And then, it sharpens our focus. Mga kapatid, napakahalaga po na ang mga Kristiyano nakafocus sa kabutihan ng Panginoon. And as you do that, lalong tumatalas. Lalong tumututok sa Diyos. Kaya nga sabi ko, yun po yung isip ng psalmist. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I will take the cup of salvation and will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Okay, sabi niya, truly I am thy servant, I am thy servant. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Kahit nga walang programa ang church na thanksgiving offering, dapat as individual Christian, nag-iisip ka na sa buong taong singkad ng kapahayagan ng kabutihan ng Panginoon. Just try to imagine, 12 months. Nakasurvive ka, 12 months. Nasustain ka, 12 months, mga kapatid. Makakatawid ka. It is because of the goodness of God. Kaya kahit walang programa sa church, ikaw mismo, maturity mo yan. Dahil sa hindi maalis sa iyo ang kabutihan ng Panginoon, dahil nakatatak sa isip mo ang kabutihan ng Panginoon, heto ka ngayon sa pasasalamat mo, even without church program about that, mga kapatid, as individual, that will, for sure, mag-overflow po yan sa puso natin. Ano kaya ang maibabalik ko sa Panginoon? Kaya kung kayo po'y mga mananampalataya, sa isang taong inalagaan kayo ng pastor nyo,
Kasi ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng pastor. Baka mamaya matatapos tong taon na ito, wala man lang tayong something para sa mga nag-alaga sa atin, para sa pastor natin. Okay? O kaya, yung pong mga mananampalataya na nagtiyaga sa iyo, nag-disciple sa iyo, not necessarily malalaking bagay, pero mga kapatid, hindi po natin matatawaran ang isang pusong nagpapasalamat kung ano ang kayang gawin. Ang buti-buti ng Diyos, mga kapatid. Hindi po reklamo ang deserve niya. Hindi po bitterness. Ang dapat sa kanya, praises. Ang dapat sa kanya, testimonies. Ang dapat sa kanya, mga kapatid, awit. Ang dapat sa kanya, offering. Ang dapat sa kanya, alay. Yun po ang dapat kasi that is exactly the concept of our message. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Magpasimula ka na ang i-offer mo sa Diyos ang pinaka-the best offering, and that is thanksgiving. I will offer to Thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Mga kapatid, huwag kayong bibitaw. Bukas, itutuloy natin sa ganito ring oras at himpilan ang ating pong mensahe. Ang ating pong topic, the Thanksgiving is the best giving. Nakatatlo na po tayo mga kapatid. Una, Thanksgiving honors the sovereign God. Pangalawa, Thanksgiving humbles the self. And then, pangatlo, ngayon po ang tinalakay natin, Thanksgiving helps the saints. Tomorrow, ang ating pong bibigyang pansin ay ang huling puntos na po natin para sa serye po natin. The Thanksgiving heals the soul. Thanksgiving heals the soul. Nako, interesting po ito. Walang bibitaw ha, sama-sama po tayo. At ang inyo pong lingkod ay nagsisikap. Talagang tayo po'y naghuhukay, nagpe-pray, at talagang nagiging very sensitive po ako kung ano po ang gusto ng Panginoon na iparinig sa bawat isa sa atin. Kamusta po tayo ngayong umaga? Kamusta po tayo ngayong gabi sa inyo po dyan, sa bansang kinaroroonan ninyo? Yung pakikinig nyo po ba, nagpalakas ba ng pananampalataya nyo? Medyo winalis ba nito yung mga kaisipan ng pag-aalala, ng pagkabalisa natin? Diba? At ito po ba'y nagpatalas ng ating focus? Kasi yan po ang isa sa blessing po ng Thanksgiving. Okay? Thanksgiving helps the saints. It strengthens our faith. It settles our fears, and it sharpens our focus. Yan po ang tunay na resulta at bunga ng pasasalamat. Kaya kung ako ikaw, imbis na magreklamo, kung ako ikaw, imbis na maging bitter sa buhay, maging thankful ka na lang. Makatutulong pa sa iyo. Matutulungan po tayo ng attitude ng pagpapasalamat. Amen po ba mga kapatid? Amen? Kaya ako po ay nananalangin na nawa ang bawat isa sa atin, lagit-lagi, mapagpala po sa napakahalagang mensahe ng Panginoon na ipinaririnig at inihahain po sa atin every morning dito po sa Ministeryong Pinagpala ng Diyos. Ito po ang Believer's Breakfast with BFDB. Okay? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling oras na ipinagkaloob mo sa amin upang kami dakilang Diyos ay magsalo-salo sa iyong banal na salita. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat hindi po maikakaila. Totoong-totoo po sa amin ang mensahe. Totoong-totoo na ang Diyos namin ay mapagpalang Diyos. Totoong-totoo na ang Diyos po namin ay makapangyarihang Diyos. Kaya ikaw po ang amin pong patuloy na inaalayan ng aming mga sarili at buhay. Ikaw po dakilang Diyos ang aming pinararangalan at pinapupurihan. Ikaw ang tunay na otoridad sa buhay po namin. Kaya masunod nawa ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Dakilang Diyos, nawa ang hatid ng mensaheng ito ay ang positibong kaisipan na lagit-lagi tingnan po namin ang hindi maitatangging kabutihan mo o aming Ama. Ito po Diyos ang aming panalangin. Salamat po sapagkat may ministeryong kagaya nito. Muli po ang hiling ko, kagalingan sa mga may karamdaman at comfort po sa pamilya po ni Pastor Noel Kabugayan. At hiling ko rin po ang provision mo po para sa kanila
sa kanila pong matinding pangangailangan. Ganon din po ang provision mo para kay Pastor Permites. Salamat po sa successful operation po ni Ma'am Chut. Salamat din po sa provision mo sa kanila. At alam mo kung gaano namin kinikilala ang Kasahe family sa ministeryo po ng Living Water. Panginoon, salamat. Salamat po ng marami sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.